Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Sa linggong ito, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon. Corpus Christi Sunday. Kaya ang pagninilay ay nakatuon sa katawan at dugo ng ating Panginoon na tinatanggap natin sa komunyon sa bawat misa. At marami na tayong mga paliwanag na natanggap tungkol sa kahalagahan ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Pero ang nais kong bigyang diin para sa ating pagninilay ay ang pagtanggap natin sa katawan at dugo ng ating Panginoon kung saan tayo ay nagiging kung ano ang ating tinatanggap. Ano ang ibig sabihin? Kung sa banal na misa, sa komunyon, tinatanggap natin ang katawan ni Kristo, inaasahan na tayo rin ay magiging katawan ni Kristo sa bawat isa. Kung ang katawan ni Kristo ay ipinapamahagi upang makapagbigay buhay, kalakasan, kaliwanagan, tayo rin nawa na tumatanggap sa katawan na ito ni Kristo ay maging kalakasan, liwanag, inspirasyon sa bawat isa na nasa ating paligid. Sapagkat kung tunay na tayo ay karapat-dapat na tumatanggap sa katawan ni Kristo, iyan ay nakikita sa ating pagkatao at nagiging napakagandang halimbawa tayo sa iba para sila rin ay magkaroon ng kagustuhan na tumanggap sa katawan ni Kristo sapagkat ang katawang ito ni Kristo ay nakapagbibigay kalakasan, kaliwanagan, inspirasyon sa bawat tumatanggap sa Kanya. Pero ganoon nga po ba ang nangyayari? Sa pagtanggap ba natin sa katawan ni Kristo, tayo ba ay nagiging tunay na mga katawan ni Kristo sa bawat isa? Sa atin bang sariling pamilya, kapag tayo ay tumatanggap sa katawan ni Kristo, yun bang mga kasama natin sa bahay ay nagkakaroon din ng pagnanais na tumanggap sa katawan ni Kristo? O baka naman minsan naririnig natin mismo sa ating pamilya ang mga salita na nagsasabi, nagsisimba ka pa naman, ganyan ang ugali mo. Napakahirap naman yata kapag ang tinatanggap nating katawan ni Kristo sa komunyon ay hindi nakikita sa ating pang-araw-araw na buhay, lalo na sa ating pamilya. Kaya ito mga kapatid ay isang napakagandang paalaala para sa ating lahat, na tayo ay maging katawan ni Kristo sa bawat isa. Na sa pagtanggap natin sa katawan ni Kristo, tayo ay nagiging mga inspirasyon, kalakasan, kaliwanagan para sa iba. Na kapag mayroon tayong makakausap sa ating paligid, dahil tayo ay tumatanggap sa katawan ni Kristo, makakarinig sila mula sa atin ng mga salita na nakapagbibigay kalakasan, kaliwanagan, katatagan sa pananampalataya. Na dahil tayo ay tumatanggap sa katawan ni Kristo, nagiging mga boses tayo ng ating Panginoon para sa iba. Nagiging boses tayo ng simbahan para sa iba. At sa ganoong paraan, na ipaparating natin sa kanila ang kung ano ang turo
at aral ng ating Panginoon. Sa madaling salita, hindi natin basta-basta dapat tinatanggap ang katawan ni Kristo sa komunyon. Dapat malinaw sa atin, sino ba itong tinatanggap natin na ito sa komunyon? Di ba iyan ay malinaw at totoong katawan ni Kristo? At kung tunay at totoong katawan ni Kristo ang ating tinatanggap sa komunyon, di ba dapat tayo ay unti-unti binabago ng katawan ni Kristo na yan upang tayo rin ay maging katawan ni Kristo para sa iba? Huwag nating sayangin, mga kapatid, ang napakalaking biyaya na binibigay sa atin ng ating Panginoon sa pagtanggap natin sa katawan ni Kristo. Napakaraming biyaya ang maaari niyang ibigay sa atin. Kaya tanggapin natin siya na tayo ay nakahanda. Tanggapin natin siya na tayo ay karapat-dapat. Tanggapin natin siya kung saan sa patuloy nating pagtanggap sa Kanya, unti-unti niya tayong binabago at tayo rin ay nakapagpapabago sa ating kapwa sa pamamagitan ng ating salita at gawa. Kaya ito, mga kapatid, ang hingin nating biyaya sa ating Panginoon ngayon, na sa tuwing tayo ay tatanggap sa katawan ni Kristo, hindi man talaga tayo karapat-dapat. Sa biyaya ng Diyos, tayo ay maging karapat-dapat upang sa pamamagitan nito, tayo ay makitaan ng magandang halimbawa bilang Kristiyano. Amen.